2-day health break sa mga paaralan dito po sa Metro Manila dahil nga po sa pagtaas ng flu-like illnesses na yun mga kasama. At kaugnay po niyan, nasa kabilang linya na po natin, National Chairperson ng Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines na si Ma'am Ruby Bernardo. Magandang hapon po Ma'am Ruby, welcome po sa Pulso ng Metro. Magandang hapon, Miss Angel, at sa lahat po ng nakikinig ng Pulso ng Metro. Apo, Ma'am Ruby, kamusta na po ang kalagayan ng ating mga guro at mga estudyante ngayon pong dumarami itong flu-like illnesses? Itong mga nakaraang linggo po talaga napansin din ng ating mga guro na paunti-unti yung mga estudyante pumapasok at ang major na dahilan nila ay talagang may trangkaso, may sipon at ubo. At karamihan po talaga sa kanila ay hindi kayang makapasok doon sa aming eskwela. Kaya po, pinaabot din po natin ito doon sa ating Department of Education, NCR Region. Kaya po, ngayon po, simula ngayon hanggang bukas ay yung aming 2-day health break na tinatawag. Meron din po ba mga guro ang tinamaan itong sakit na ito maliban po sa ating mga estudyante, Ma'am Ruby? Kung marami po din sa mga teachers at kahit dun sa ating mga education support personnel, kahit mga gwardiya natin ay may trangkaso. Kaya alarming po ito, lalo po dito sa National Capital Region. Kaya nga lang po nakakalungkot. Kanina nakita po namin yung pahayag ng Department of Health na tinatanggi po niya na mataas yung bilang ng kaso natin ng influenza-like na mga illnesses. Pero sa inyo po, sa inyo mga saan po ba kayo nagtuturo po ba ngayon, Ma'am Ruby? Opo, dito po sa Quezon City, marami rin po dito ang mga sakit din po. Kahit nga po mga parents, ay nagsasabi na talagang meron silang mga katulad na mga sakit, Actually, Miss Tel, ang sinasabi din po talaga natin, dalawa po kasi yung dahilan, ng memo ng DepEd NCR. Bukod po dito sa mga influenza-like na mga illness natin, paghahanda rin po para po doon sa sunod-sunod na lindol na nararanasan ng ating mga kababayan sa iba't ibang mga regions. So actually, Ms. Angel, galing po ako sa Davao Region para po kamustahin yung mga kasama nating mga teachers din doon at nakita po natin talaga yung epekto doon sa ating mga eskwela. Talagang mas nakakakaba, kumbaga doble yung aming pangamba, lalo na marami po dun sa aming mga eskwela ay talagang, sabi nga po ng mga hearing na narinig natin ay talagang substandard, lalo na kung gawain ng DPWH. At katulad po ng sentimiento ng ating mga magulang, nangangamba rin po kami na maaaring mas matindi yung magiging epekto nito kapag ganoon yung sitwasyon sa ating mga eskwela. Kaya panawagan din po namin, Miss Angel, yung long-term solution. Siyempre, sabi nga po natin, hindi po pwedeng yung laging go-to solution natin ay mag-suspend ng klase. Kasi sa ganitong sitwasyon, importante rin talaga na merong maayos na mekanismo dun sa ating eskwela, lalo na po yung pagkakaroon ng climate resilient classroom, siyempre yung bilang ng estudyante at teacher, yung student-teacher ratio. Kaya naman talaga iuubra yung mga ganitong sakit kasi biruin nyo, ang tinuturuan namin lalampas sa 50. Kaya talagang mas mahihirapan tayong mapatupad yung mga health protocols at syempre, yung ating mga health personnel sa mga eskwela. Wala pong substantial number ng nurses. Madalas teacher po ang clinic teacher natin na umuupo dun sa mga clinic natin. Maswerte nga po kung may clinic kasi halos marami rin po ay wala ring clinic sa mga eskwela. Teacher Ruby, kanina nabanggit mo na nagtungo po kayo ng Davao. Kamusta po ba yung mga silid-aralan natin doon after po yumanig itong malakas na lindol? Ako, lalo po sa Davao Oriental, marami dun sa mga schools natin ay mukhang hindi na talaga magagamit, yung mga schools natin, hindi lang crack marami talaga nadurog yung kanilang mga buildings, mailang mga eskwelahan na talagang hindi pa kakayanin na makapasok. Tingin ko, ilang buwan pa yung aabutin, bago makapagsimula muli, At syempre, 800 plus na yung aftershock doon. Hindi pa talaga, kumbaga, makasettle yung ating mga pamilya. Panawagan natin talaga, hindi lang sa DepEd, kundi sa gobyerno na magkaroon talaga ng maayos na suporta dun sa ating mga kababayan. Walang tubig at kuryente yung ilang mga lugar doon, lalo sa Manay.
at syempre yung tulong din na maipaabot sa kanila. So walang tubig at kuryente, nabanggit mo Teacher Ruby. So talagang tigil sa pag-aaral itong ating mga estudyante, 'di ba? Kasi hindi sila pwedeng makapag-online classes eh. Opo, hindi talaga kahit module, no? Kumbaga, imbis na yan muna yung iisipin muna nila paano kami makakaligtas. At syempre yung pang-araw-araw din kasi kung walang trabaho, ang hirap din talaga makasurvive ng kakainin Yes. sa araw-araw. At yung mga ano natin doon, Teacher Ruby, kamusta yung ating mga guro sa Davao? Marami ba sa kanila ang naapektuhan, mga nasira yung kanilang mga tahanan? Ilan po sa consultation na ginawa natin, gusto talaga nating mabuo yung datos kasi marami rin po sa mga teachers natin. Alam niyo po, Ma'am Angel, yung kwento ng heroism sa mga teachers natin. Alam niyo yung yayakapin na lang nila yung kanilang mga estudyante sa malakas ng lindol habang iniisip nila yung pamilyang naiwan nila, no? Marami sa mga teachers natin, talagang yun ang kanilang mga kwento kasi iniisip nila yung mga estudyante nila, biruin nyo, 50 students or more, no, yung kanilang yayakagin. At siyempre, yan ang inuna nila, no, kumpara dun sa kanilang mga sarili, no, kasi siyempre sa panahon talaga ng sakuna, survival, no, pero Yes. nakita ko po kung gaano yung puso ng mga teachers din natin, kaya pinagpupugayan po natin sila, no, sa mga ganitong panahon, talagang yung mga teachers natin and even yung ating mga hospital workers, no, yung mga health workers natin, nakita natin yung kanilang mga dedikasyon, no, sa kabila ng ganitong nangyari no, sa kanilang lugar. Teacher Ruby, sabi mo 50 students or more. Yung ganito po bang ratio is tama, sapat po ba ito o sadyang mataas yung ratio ng estudyante at mga guro natin? Kung sa global standards po kasi, Miss Angel, dapat talaga kung kinder yan, 1:25 ang maximum. Sa ating mga key stage 1, yung grades 1 to 3, dapat 35. And then the rest hanggang senior high school, dapat 45 lang yung maximum. Maximum po yun, ha? Pero dito po talaga umaabot, lalo na po dito Sobra-sobra. sa sobra-sobra sa NCR, sa Calabarzon at dun sa ating Southern Tagalog region, talagang aabot talaga nga. Meron nga kami, Miss Angel, maniniwala ka, 70, 80, no? Wow. Na yan din yung kinakatakot. Naunawaan po natin itong DepEd NCR sa pagsususpend nila kasi safety first talaga. Gusto nilang i-check, no, yung ating mga buildings at yung kapasidad natin na maging safe sa panahon na umabot po dito sa NCR, yung malakas na lindol. Dito sa ating mga paaralan, Teacher Ruby, sa Metro Manila, tingin niyo po ba na ano na to, kumbaga na retrofitted na po ito sakasakali na tumama itong ating pinangangambahan na the big one, 'di ba? At kung wag naman sana itulot ang Diyos na may pasok ang mga estudyante. Tingin niyo kaya po itong makasurvive yung malakas na lindol, yung mga schools po natin dito sa Metro Manila? Naku, hindi po, Miss Angel. Kahit po sa buong Pilipinas, ha? Kasi base po sa ulat ng EDCOM 2, sinasabi nga na 70% dun sa ating mga classroom, no, lumabas dun sa kanilang pag-aaral, ay hindi naaabot ng isang dekada, no? Ibig kong sabihin, hindi talaga sa ganun katibay, no? Lalo pa kung may ganitong mga sakuna, no? Kung inabot tayo talaga ng malakas na lindol. Ganon din po yung usapin ng retrofitting, no, kasi 165,000 classroom ang kulang natin sa buong Pilipinas. At ibig sabihin niyan, marami sa mga classroom natin talagang overcrowded. Hindi talaga kaya na abutin yung standard natin para sa ratio ng student-teacher population. Kulang ng teacher, kulang na non-teaching personnel. Kaya nagsisiksikan talaga sa classes. Double shift, no, yung mga klase natin dito sa NCR. Kung hindi man double, may triple pa nga sa Calabarzon, no? Kaya talagang importante rin talaga na tignan ito ng gobyerno, lalo na po ngayon, no, pinag-uusapan yung napakaraming pondo sa korupsyon. Dapat talaga ilagay yan yung pera sa korupsyon sa edukasyon kasi nandito po yung kailangan natin, yung mga pag-asa ng bayan natin na dapat ay mabigyan ng may kalidad na edukasyon. Teacher Ruby, mabalik ako dun sa sa 2-day break para hinggil po dito sa flu-like illnesses. Tingin niyo po ba sasapat ito? Kasi pag may trangkaso ka, at least kailangan mo ng 1 week, di ba, para tuluyan makarecover ang iyong katawan. Well, ngayon, under consultation din po kami dun sa mga teachers natin, among our members dito sa iba't ibang mga cities dito sa NCR kasi actually yung Laguna po,
sabi ni Governor Sol Aragones ay hanggang October 30 na sila, no, na nagkaroon ng suspension ng face-to-face classes, mag-ADM na sila, yung alternative delivery mode. So pinag-uusapan namin ngayon kung magre-request ba kami sa aming agency na talagang hindi aabot yung 2 araw para magpagaling. At syempre yung iba yung anxiety, Miss Angel, Correct. naranasan natin, di tayo makatulog ng malalim dahil nga dito sa sunod-sunod na lindol, no? Kaya under consultation po kami kasi kung ganun ay pwede nating ipanawagan talaga ng mas mahabang health break kung ganito. Siguro, Teacher Ruby, panawagan na lang sa ating mga estudyante at sa mga magulang na nakikinig po dito po sa ating programa. Ayan, yung panawagan po natin sa ating mga guro, sa ating mga estudyante ay talagang iba yung pag-iingat, no? Meron po tayong mga safety protocols sa loob man yan ng ating mga bahay at inaasahan po natin, no, na yung mga natutunan ng ating mga estudyante doon sa eskwela ay masunod din sa oras ng earthquake, no? At syempre, nananawagan din tayo sa ating gobyerno, no, ng sapat na suporta doon sa ating mga mamamayan at ganoon din po sa ating eskwela. Yung pondo talaga sa edukasyon mahalaga. Pinag-uusapan po ngayon yung 2026 budget at panawagan natin na yung budget sa corruption talaga, lalo na sa flood control project, ay ilaan dito sa mga pinaka-importanting items sa edukasyon. Okay, with that, Teacher Ruby, maraming salamat po sa inyong oras at panahon dito po sa aming programa. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Mabuhay din po kayo. Hindi aatras, hindi matatakot.